Nakaupo si Santiago sa gilid ng kanyang maliit na bangkang kahoy, nakatitig sa madilim na abot-tanaw, kung saan lumulubog ang araw sa ilalim ng mga alon. Dala ng hangin ang amoy ng alat ng dagat na humahalo sa amoy ng lupa ng basang bakawan na nasa tabi ng dalampasigan. Tahimik, masyadong tahimik para sa karaniwang gabi sa tabi ng Looc. Walang laman ang kanyang lambat muli. Walang laman ang kanyang lambat muli. Isa na namang masamang araw. Unol niya, hinahayaan ang bigat ng katahimikan na dumapo sa kanya. Siya ay isang mangingisda, isinilang sa ritmo ng dagat. Ngunit kamakailan, ang mga isda ay iniiwasan ang kanyang mga lambat at ang dagat ay tila higit na isang kalaban kaysa isang tagapagbigay. Ang mga lumang pamahiin tungkol sa mga espiritu na nagkukubli sa mga tubig ay palaging bumubulong sa kanyang tainga, ngunit palaging pinapabayaan ni Santiago ang mga ito. Iyon ay hanggang sa gabing narinig niya ang isang boses. Nagsimula ito sa isang mahina na tunog ng pagtapik. Noong una, akala niya ay ang hangin laban sa katawan ng bangka. Pero pagkatapos ay lumakas ito. Tuloy-tuloy, parang may kumakatok sa kahoy. Bumilis ang tibok ng puso ni Santiago. May malamig na pawis na umaakyat sa kanyang likod. Tumingin siya sa paligid pero wala siyang nakita. Tanging ang tahimik na bulong ng tubig na humahampas sa dalampasigan. Sino yan? Tumawag siya, ang boses niya ay hindi tiyak. Walang sumagot, pero nagpatuloy ang pagtapik. Hindi ito mula sa itaas o ibaba. Galing ito sa loob ng bangka. Yumuko siya sa gilid ng kanyang bangka. Tinitingnan ang madilim na tubig sa ibaba, bahagyang umaasang makikita ang maputing liwanag ng isang nalulumbang kaluluwa na nakatitig pabalik sa kanya. Sa halip, wala siyang nakita. Nang malapit na niyang isawalang bahala ito bilang kanyang imahinasyon, biglang huminto ang pagtapik. Pagkatapos, narinig niya ito. Isang boses, malambot at magaspang, halos hindi marinig. Tulungan mo ako! Natigilan si Santiago. Mahina ang boses at kahit papaano, malapit. Kinabukasan, pumunta si Santiago sa kanyang karaniwang pwesto sa tabi ng dalampasigan. Umaasang pagkakalooban siya ng awa ng dagat. Sanay na siya sa hirap ng pangingisda. Minsan mabait ang dagat, minsan hindi. Ngunit ang pagtapik mula sa nakaraang gabi ay patuloy pa ring bumabagabag sa kanya. Sinubukan niyang itaboy ito bilang isang masamang panaginip, pero sa kaibuturan, may mali. Habang inihahagis niya ang kanyang lambat sa tubig, akala niya ay may nakita siyang kislap ng paggalaw sa mga anino. Isang maliit na bagay, mabilis na dumadaan sa pagitan ng mga bakawan. Hindi ito maaring isda, naisip niya. Masyadong mabilis. At saka narinig niya ulit ito. Tulungan mo ako! Nabitin ang kanyang hininga sa kanyang lalamunan. Ang boses ay pamilyar, ngunit baluktot, halos parang bulong na dala ng hangin. Ang tingin ni Santiago ay lumipat sa lugar kung saan niya nakita ang anino. Doon, sa gilid ng gubat, nakita niya ang isang figura. Isang maliit na kayukong anyo, hindi kasing taas ng isang bata. Pinapanood siya nito. Ang figura ay humakbang pasulong at bumilis ang tibok ng puso ni Santiago. Ito ay isang duwende, isang nilalang mula sa mga lumang alamat ng Pilipinas. Maliit at masigla, may maitim na balat at nagniningning na mga mata. Nakasuot ito ng punit-punit na kayong-kayumanggi at isang hinabing sombrero. Narinig na ni Santiago ang mga kwento tungkol sa duwende na tumutulong o humahadlang sa mga tao, pero hindi niya ito pinaniniwalaan. Hanggang ngayon. Sino ka? Tumawag si Santiago, sinisikap na magmukhang matatag. Lumapit ang nilalang, kumikislap ang mga mata nito sa kalikutan. Ako ang tutulong sa iyo! Sabi nito, ang boses nito ay malambot ngunit matatag. Galit ang dagat. Pero ikaw ay mangingisda. Mabuti ka sa dagat, di ba? Tumango si Santiago ng may pag-aalinlangan. Sinusubukan ko. Pero hindi pa dumarating ang mga isda sa loob ng ilang araw. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Inili ko ng duwende ang kanyang ulo.
Ang dagat ay nakikinig sa akin, mangingisda. Maaari kitang tulungan kung tutulong ka sa akin. Napakurap si Santiago na lilito. Tutulungan kita? Paano? Ngumiti ang duwende, ipinakita ang matutulis na ngipin. Ang dagat ay maaaring maging mapagbigay. Pero kailangan mong gumawa ng isang bagay bilang kapalit. Isang maliit na bagay, isang simpleng bagay. Ano ang gusto mo? Tinanong ni Santiago, nanginginig ang kanyang boses sa kabila ng kanyang sarili. Ang duwende ay yumuko. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lamang mula sa kanya. May isang bato, malalim sa bakawan. Ito ay sinauna at ito ay sinumpa. Dalhin mo ito sa akin at magiging mabait sa iyo ang dagat. Nag-aatubili si Santiago. Mayroong isang bagay na nakakabahala tungkol sa presensya ng nilalang, ngunit ang pangako ng magandang huli ay masyadong kaakit-akit upang baliwalain. Gagawin ko ito. Sabi ni Santiago, higit pa sa kanyang sarili kaysa sa nilalang. Pero kung may mangyari sa akin, ikaw ang mananagot. Ang tawa ng duwende ay malambot at nakakatakot. Magiging maayos ka, ngunit mag-ingat ka, mangingisda. Hindi lang dagat ang dapat mong katakutan. Nang gabing iyon, nang tumaas ang buwan, muling inilabas ni Santiago ang kanyang bangka. Inutusan siya ng duwende na hanapin ang bato sa ilalim ng tubig, sa pinakamalalim na bahagi ng bakawan. Hindi sigurado si Santiago kung ano ang hinahanap niya. Pero ang mga salita ng duwende ay nag-iwan ng malalim na kuryosidad sa kanyang isipan. Ang bangka ay tahimik na dumaan sa mahinahong tubig. Ang tanging tunog ay ang malambot na tunog ng mga sagwan. Habang papalapit siya sa bakawan, lumalapot ang hangin at isang kakaibang tensyon ang pumuno sa paligid. Para bang ang mga puno mismo ay nanonood sa kanya, naghihintay na may mangyari. Asan ito? Ulong ni Santiago na sinisilip ang madilim na tubig sa ibaba. Ang kanyang parol ay nagbigay ng mahabang anino sa ibabaw, ngunit wala namang anuman sa ilalim ng bangka. Bigla, may nakita siyang kislap, isang mahina, hindi likas na liwanag sa ilalim ng tubig, ang bato. Nang walang pag-iisip, kinuha ni Santiago ang lambat, lumusong upang kunin ito. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa malamig at makinis na ibabaw ng isang bagay na malaki at bilog. Hinawakan niya ito at hinila palabas ng tubig. Ang bato ay mabigat, mas mabigat kaysa dapat, at ang ibabaw nito ay natatakpan ng mga kakaibang inukit na simbolo. Habang hawak niya ito, may pumasok na lamig sa kanyang gulugod. Ang tubig sa paligid niya ay nagsimulang gumalaw, umiikot na parang may buhay. Bumilis ang tibok ng puso ni Santiago. Ang dagat ay palaging hindi mahulaan, pero iba ito. Ang ibabaw ay kumalaw, binabaluktot ang kanyang refleksyon na parabang ang dagat mismo ay sinusubukang hilahin siya pababa. Kunin mo. Isang tinig ang humihip mula sa ilalim ng tubig. Lumusong ang takot sa mga mata ni Santiago. Binalaan siya ng duwende, pero huli na para umatras ngayon. Kailangan niya ang isda. Kailangan niyang makaligtas. Mabilis niyang itinulak ang bato sa bangka at nagsagwan pabalik ang tunog ng tubig na umaalon sa likuran niya. Kinabukasan, bumalik si Santiago sa kanyang karaniwang pangingisda. Ang bato ay nakatago pa rin sa ilalim ng kanyang bangka. Ang duwende ay naghihintay sa kanya, nakaupo sa pangpang ng puno. Ang mga kumikislap na mata nito ay nakatitig sa kanya ng matindi. Nasa iyo ang bato. Sabi nito, ang boses nito ay isang kakaibang halo ng kasiyahan at isang mas madilim na bagay. Tumango si Santiago, hindi nagtitiwala sa kanyang sarili na magsalita. Ibigay mo sa akin. Sabi ng duwende habang iniaabot ang maliit at magaspang na kamay nito. Nag-atubili si Santiago. Ang mga mata ng nilalang ay kumikislap sa isang hindi likas na gutom. Ngunit ang pangako ng isda, ang pag-asa ng kaligtasan ng kanyang pamilya ay masyadong malakas upang labanan. Ipinatong niya ang bato sa kamay ng duwende. Sa isang sandali, nagkaroon ng katahimikan.
Pagkatapos, ang hangin sa paligid nila ay nagbago at ang dagat ay nagsimulang gumalaw. Isang mababang tunog na parang umuungal ang umuugong sa mga bakawan. Biglang tumawa ang duwende, isang matalim at nakakabinging tawa na nagpapaakyat ng balahibo kay Santiago. Dapat mas marami kang tinanong, mangingisda. Sabi nito, lumalawak ang ngiti nito. Hindi lang dagat ang kinokontrol ko. Bago makapag-react si Santiago, ibinagsak ng duwende ang bato sa lupa at ang tubig sa paligid nila ay nagsimulang magngalit ng mabangis. Isang madilim na anyo ang lumitaw mula sa kailaliman. Napakalaki at baluktot. Isang nilalang na tila bahaging isda, bahagi banggungot. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang nagliliyab na uling. Ang bibig nito ay nakabukas na tila handang lumabas ang mga talim ng ngipin. Ang puso ni Santiago ay humampas sa kanyang dibdib. Niloko siya ng duwende. Ang presyo ay higit pa sa kaya mong bayaran, mangingisda. Ang duwende ay bumulong, ang boses nito ay tila malayo na, parang hindi na ito nagsasalita sa kanya. Ang nilalang sa tubig ay sumugod patungo sa bangka at nahuli si Santiago na siya ngayon ay bahagi na ng sumpa ng dagat. Ang huling nakita ni Santiago bago siya lamunin ng kadiliman ay ang mukha ng duwende, nakangiti ng masama mula sa pampang. Tinutupad ng nilalang ang kanyang pangako, maraming isda sa mga tubig, ngunit may kapalit ito. At ngayon, magiging isa na si Santiago sa dagat, isang babala sa mga nakipagkasundo sa mga espiritu na nagkukubli sa kailaliman.